Welcome everyone! It's me again. Hello guys! Ayan, meet Eileen. Siya yung nakilala kong OFW dito sa may Saudi. Siya yung nagturo sa akin ng lahat-lahat dito sa bahay. Thanks Eileen kasi nga hindi ka nagsawang turuan ako. At dahil nga Ramadan ay marami silang nilutong pagkain. Ang maganda lang dyan, kapag tapos ng kumain yung mga amo ay susunod na kami. Halos araw-araw ay umaalis kami. Isa lang kasi ang aking amo. So habang nasa bahay pa si Aileen, tinuruan niya akong gumawa ng rice milk. Ito ay isang dessert na kung saan ay kinakain na cold. At syempre dahil nga coffee is life ay magtitimpla kami ng kape. Ayan, magluluto na rin ng itlog. Tapos mayroon pang Arabic bread na may mga palaman sa ibabaw ayan, at saka kape. Ito ang aming maliit na kusina na kung saan nandyan ang washing machine, isang refrigerator, isang kalan, electric na kalan, at lababo. Madali lang magluto ng rice milk unang-una para ka lang maglulugaw. Tapos lalagyan mo ng gatas at asukal. Tapos pag malambot na, lalagyan mo ng cornstarch. Sa pagkalagay ng cornstarch, haluin mabuti. Yan guys, tapos palambutin hanggang sa lumapot. Tapos sumunod naman ay tinuruan niya ako mag-washing. Kung mapapansin nyo guys, hindi kami naka-uniform. So, ibig sabihin, lahat ng mga maid nila, ng mga anak ng amo ko, hindi nag-uniform. Tapos yung iba, inabot na ng 8 years, 4 years, tsaka yung iba man 2 years na sa isang amo. Mga sanay na sila magluto ng mga Arabic food kasi nga matagal na sila dito sa Saudi. Yung time na yan guys, gumagawa ang sambusa na ang flavor ay cheese. At kahit nga pagod na pagod, yan, nakikita mo pa rin naka-smile pa rin sila. Kamay-kamayin mo dyan. Smile. Ganito. Oh. Mapriso ka. Oh, sige. Sige. Video ko. Hindi ko yan i-delete. Makibot siya mamaya. Makikita niya yan. Yun nasa reels na niya. Upload ko na. Ayan. Sige lang. Tama na yan. At dahil na-miss nyo na nga, ayan, ready na kami para gumawa ng sambusa. A few moments later. So dahil tapos na maghapunan ng aming mga amo, ay kami naman ang susunod. Kain tayo guys. So pagka kinabukasan ay umalis na naman kami ng amo ko. So pumunta kami sa ospital. Yan ang daan papunta dun sa ospital. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ospital. Basta ospital. So pumasyal kami sa dentist niya. Ayan, at syempre dahil nga ako ang bodyguard niya. So kahit saan siya pumunta, parang magiging kasama ako. So sa mga hindi nakakaalam at ngayon lang nakapanood ng vlog ko, nandito po ako sa Riyadh, isang OFW. Ang nakakatuwa lang nito kasi kada alis namin, hindi ko kailangan magsuot ng uniform. Kung ano lang yung damit ko, yung mga pang-alis, parang nasa Pilipinas lang ako. Iba talaga yung naging sitwasyon ko dito kumpara nung doon pa ako nagtatrabaho sa Kuwait na kahit saan kami pumunta sa mall, sa kung saan-saan pa, naka-uniform ako. Talagang mukhang katulong ang labas ko. So ngayon, hindi na. Parang feeling ko parang pamilya lang ako. Tapos okay lang sa mga amo namin kung mag-usap-usap kami. Kasi alam naman nila na mga Pilipino, mga marites din. Namiss na rin nila yung pancit canton. Kaya ayan guys, nagluto sila ng pancit canton with chili. Kaya nga guys, kapag sinabi ng amo ko, pupunta tayo mamaya sa anak ko. Ayan, paghapon na hindi na ako kumakain. Kasi alam ko kapag darating ako doon, maraming pagkain. Kaya doon na ako bumabawi. So nagkakabanding kami. Tapos ayan, magkakape, kain, ayan, usap-usap. Habang busy sila, ayan, busy rin kami. Ayan nga guys, naluto na yung pancit. Special daw yan. Basta guys, simula nung dumating ako rito sa Riyadh, ayan, araw-araw, siguro mga 8 days na ako ngayon. So araw-araw wala kami rito sa bahay. Nandun kami sa mga anak niya. Yan, kung makikita niyo, puro pagkain kasi nga
Ramadan. So, dyan yung time na dyan kasi sila nagkakasama tuwing hapunan. Tapos ngayon gagawan ako ni Helen ng cappuccino. Tikman ko raw. Actually, masarap siya. Actually guys, pinanood ko lang kung paano siya nagtimpla. Kaya may machine sila. Hindi ko na pinag-aralan guys. Siguro next time na lang. So yun guys, pinakita naman niya kung paano niya tinimpla. Di ba? Ayan, i-watch nyo na lang guys and follow the steps. So ayan, ready na ang aking cappuccino. Tapos ayan guys, biglang umaga sa akin ang attention yung pusa nila. Parang may lahi guys, parang siyang basta guys, kakaiba siya. Mahahaba yung mga balahibo niya. Ayan nga guys, tapos ng lakwa dyan. So, nandito na ngayon kami sa bahay namin. Ito yung bahay namin. Ito yung kusina namin. Maliit lang siya kasi nga apartment lang siya. Basta every morning, ayan, nagtitimpla lang ako ng kape para sa breakfast ko. Tapos minsan tinapay, yun lang guys. Kaya sa mga kagaya kong OFW na nakaranas ng pananakit sa mga nauna nilang amo, guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Pasensyahan nyo na kung mahina yung boses ko kasi nga tulog pa yung amo ko. Tinatry ko lang mag-edit. Pero guys, maraming salamat sa suporta nyo. Ayan. Sana po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na po kayo sa aking channel para patuloy ko po kayo i-update sa magiging buhay ko dito sa Riyadh.